Hello, Solar Ray nagbabalik. So pasensya na medyo late ang upload ko rin na video. Marami kasing ginagawa. Pero ito na nga pala yung itsura niya. Ito na yung pinaka final niya. So ayan. Ito ang aking battery na 24 volts na 300 amp or 25.6 300 amp hour. So medyo malakas to. Ayan. Ito nga pala yung ang aking hybrid JD Star. So ito nga palang setup ko, ano to, Raon. So kadalasan makikita mong hybrid sa Raon na inverter puro JD Star. So yung mga unearned, POW MR, kadalasan do yun online lang. Ngayon, ang oras ay 5:40. So gumagana yung wall clock ko, na literal na wall clock. So 5:40. So nakaka-detect na ako ng solar. So solar na yung nagcha-charge sa baterya ko pero mahina pa. Tapos naka-grid ako ngayon kasi nga halos gumana na yung BMS. Gumana na yung BMS ko kaya kinat na siya, and then inverter natin nag-automatic na siya na grid or Meralco. Sa ngayon ang voltahe niya ay 25.7. So yung nadidetect na shadow pang mababa kasi medyo madilim pa, nasa mga 0.4 ampere pa lang ang nadidetect niya, kaya matagal pa to magano. Matagal pa to. Pero mga bandang alas 8 pag lumiwanag kahit walang araw, nakakadetekto ng mga 10 ampere. So ayan nga pala. So pinaka malinis. Ayan. Ayan. Kung titingnan yung mga previous video ko, nakabukas pa yung grid ko. So ayan na siya. Yan ang itsura niyan. May kapares din kasi yan nandun. Para tinago lang namin yung aking grid. Ito nga pala yung grid ko. Kung titingnan mo siya, ayan. Ayan yung aking safety switch. So ito, dedicated lang to sa Meralco. So ngayon may nakasaksak yung etong masyado siyang malakas. Itong microwave. Almost 1,500 yata ang watts niyan o 2,000 watts. Pero kung titingnan nyo, yun yung pinaka, ayan, tagang nilinis ko. So dito ko siya pinasok. Ito, kung tatanungin nyo ano to, clay lang to. So nabibili yan kahit sa National Bookstore. So minatch ko na lang yung kulay niya. So ganyan na siya ngayong kalinis. Ayan. So sa mga nagtatanong nga pala kung saan ko binili yung aking battery. So Raon din to. Halos magkakatabi sila doon, magkakatapat doon sa Titans Sports. Basta Titans Sports, magkakatabi sila roon, halos tapat-tapat din sila. So ang pagkakabili ko nito 45k, pero natawaran ko pa. Malay nyo, subukan nyo na rin tawaran kung magkano ang ibibigay sa inyo. Pero ang touring nila dyan is 45k. Pero pag marami naman kayong nabili, baka kaya pa nilang tawaran. Share ko nga lang pala yung aking program. So dito ko na lang sa manual. Hindi ko na doon ipapakita sa inyo. Dito na lang sa manual para mas mabilis. So automatic na rin naman. So number 1, iset nyo siya ng 230. Number 2, iset nyo siya ng 60 Hz. So yun, nakasulat siya 60 Hz. Itong yung mga mahalaga. So number 3, iset nyo yan sa PBG. So ibig sabihin yan,
solar muna, P is means panel, B is battery, and then G is grid or Meralco. So kung nakaka-detect siya ng solar, solar muna ang gagamitin niya. Ngayon, kapag mahina ang solar, ang sunod niyang gagamitin, battery. Ngayon, kung pares na talagang mahina at pares nang hindi available, grid na. Pero kung sakali sa gabi, ah, nawala na yung solar sa gabi, malakas pa naman yung battery mo, battery naman muna ang uubusin niya bago siya magse-set ng Meralco. So, ganun yung ano ko, yung sequence ng hybrid ko. Tapos, number 8. Susunod naman is number 8. Number 5. So, meron siyang tatlong setup dyan na PNG, OPV, grid, tsaka PV. Ang sinet ko dito, default ko siya sa PV. Ito yung default ko. Ito yung summer ko na OPV sana, tsaka cloudy ko, itong PNG. Pero ngayon, naka PV pa rin ako, mukhang satisfied naman ako kasi nag-monitor naman ako, nagkaroon ako ng data. So sinulat ko siya, okay na ako sa PV. Ang sequence naman ng PV, ang magcha-charge, priority na magcha-charge niya ay solar. So once na nakaka-detect siya ng solar, so solar ang mag-charge sa kanya. Kasi katulad ngayon, 5:45 na ngayon ng umaga, pero kung titingnan nyo sa labas, parang medyo madilim pa, nakaka-detect siya ng ng solar. Kaya kung titingnan nyo naman dito, dahil wala nang laman yung battery ko, so ang nagsusupply ko ngayon Meralco, pero ang nagcha-charge ngayon sa battery ko ay solar. Although nakaka-detect siya, medyo mahina pa lang. So ang current na pumapasok sa battery ko ito. So mahina pa lang siya. Sa mga 400 to 5.4 to 0.5 ampere. So medyo mababa. Pag maganda yung araw nito, talagang tirik yung araw, hindi siya cloudy, umaabot ng mga 40 to 60 ampere. So ganun siya kalakas. 4 pa lang yun na panel. Kung madagdag ko pa yung dalawa ko, medyo maganda-ganda. Siguro kung madagdag ko yung dalawa, mga ganitong oras, baka mga 0.5 to 0.6 ampere ang mga ganitong oras. Pero sa ngayon kasi dahil 4 lang, saka medyo hindi pa ganun kalinaw, ayan pa lang yung nadidetect niya na amperahe. So balik ulit tayo sa program ko. So ang default ko sa number 5 ay PV. Okay? So balik naman tayo sa punta na tayo sa number 12. Sa number 17. So sa number 17, battery type ay ito ko. Li, para siyang LIB, lithium ion yan. Lithium ion phosphate yan. So i-default nyo yan dyan kasi kailangan nyo kung ano yung battery type nyo. May EGN, yung gel type, yung acid, yan. So ngayon naman dito sa 18, etong naka-default to ng ng 20.6, pero ako naka-setup ako dito ng 25.4. yan. So number 19, battery shutdown voltage, nakaset ako dyan ng 24. Pero itong battery na to, yung BMS niya, nagsha-shutdown na siya ng 25 pa lang. 25 pa lang, magsha-shutdown na siya, magbibigay na siya ng doon. So ngayon itong si hybrid, grid na ang kukunin niya. So ito 25 pa lang, hindi ito umaabot ng 24 volts, yung talagang critical niya. O kahit yung 24.5, hindi siya maabot dyan. 25 pa lang, kinakat na ni BMS ang So halos yun lang naman ang mga mahalaga yung dapat yung i-check. So kadalasan lahat yan naka-default na. So ang i-check nyo lang palagi is number 1 and 2. Ito isang beses lang naman to kasi kailangan nyo to iset ng 230 at saka 60 Hz. Tapos number 3 and PBG. Actually ang number 3 kasi pwedeng grid or PBG. So dalawa lang pala ang niya.
Grid lang siya. Hindi. May PV. Ayan pala. May PV, may grid, at saka PBG. So, pinaka the best tong PBG. So, sabihin nito, panel, solar, battery, and then grid. So, yun yung mga priority niya munang gamitin. Tapos sa number 5, bahala na kayo. Pero ito, nilagyan ko to. Itong PNG is the best to sa cloudy. Kasi mababasa nyo naman dito kung ano yung Tapos ito maganda to sa summer talaga. Pero itong PV kasi okay na to kahit sa summer. So, basta makadetect siya ng any solar, ang priority mag-charge ng battery ay solar. So, ano nga pala siya? Charge source priority. So, mas matipid to kung PV. Lalo naman mas mahaba naman sa atin yung yung araw eh. Itong nangyayari sa atin ngayon na tag-ulan. By the way nga pala, ano nga pala ang date ngayon? August 9 or August 10? So, yung tong siyam-siyam na to, siyam na araw lang naman to. So, okay na. Kahit paano, makakatipid na. Pagkatapos, number 17. Yan. So, wag nyo rin tong kakalimutan kasi yung battery type to. So, lithium ion tayo. Tapos ito naman yung parameters naman ng mga battery. Pero although may default din to, no? Ang default nga pala nito, ang alam ko 23.8, pero sa akin ginawa kong 24.5 para safety. Tapos itong 19 naman, yung shutdown niya, so 24 ako dito. Pero may default siyang 23.5 or 23 yata. Pero itong si BMS, pero itong si battery na to, nagsha-shutdown na to ng 25, which is also good. Hindi na siya talagang halos drain. So kung 25 siyang nagsha-shutdown, siguro may natitira pa tong 20% pa or higit pa sa 20%. So hanggang doon na lang yung i-share ko na sa ngayon. So abangan nyo ulit yung susunod kong video para kung magkano ba yung natipid ko. Pero update nga pala ulit sa sala ko. Ang sala ko ay ganun pa rin. Pero medyo nalinis na, wala na yung mga tools. So ngayon bumili ako ng bagong aircon. So ito ngayon yung bago kong aircon, Midea. Yan siya. Pwede na rin tong wifi. Kagandahan nito, pwede mo ito i-control na rin sa wifi, pwede mo na rin i-connect sa wifi. So, ang isa sa kagandahan nito, kung sakaling paparating ka na, pwede mo na itong i-switch on ng advance ng 30 minutes para pagdating mo, medyo malamig na. Kung nagtatanong ko saan ko to binili ko to doon sa bodega ni Mang Cosme sa May Muntinlupa. So, ito 16,000 ko lang to nabili. So, yan, 16,000. Pero sa mall yan, umaabot siya ng 25 to 30. So, bodega yan ni Mang Cosme pa binili ko. May hinahunt pa akong isang inverter na yun naman ang ipapalit ko sa aircon ng anak ko. Pero sa ngayon hindi ko pa siya makita. Ito pa lang ngayon ang nahunt ko. So, kung nagtatanong kayo, bodega ni Mang Cosme to. Nasa 16,000, almost 16,500. Na ganun ang presyo niyan. Pero kung mall price siya, nasa mga 25 to 30 yan, nakita ko na yun sa mall. Okay, hanggang dito na lang. So, ito nga pala. Susunod, ito yung papakita ko paano ko to i-set up ngayon. Kasi magbabaklas ako dahil iba ang size. Alam nyo naman kapag aircon, kahit sabihin mong window type, bawat manufacturer, kanya-kanyang size yan eh. Yung iba manipis pero mataas. Yung iba naman medyo mababa pero malapad. Parang katulad nito. Actually ito medyo mababa yan. Pero malapad naman pagdating doon sa ano ko. Kaya medyo kaya medyo mahirapan din ako. Matinding baklasan din yan. Pero papakita ko rin yan kung saan ko nga pala i-set up din yan. Pero sa kwarto ko, pakikita ko rin sa inyo kung ano yung finished product niyan. So ganito na lang uli, si Solar Ray. Salamat sa mga sumusubaybay sa aking mga video, no? Yung mga yung sa mga nagko-comment, pasensya na kung hindi ako masyadong nagre-reply, pero magre-reply ako
Parang ngayon may nag-reply, may nag-comment nga kung saan ko nabili daw tong battery. So ulitin ko ulit, sa Titans Sports. So magkakatabi sila doon. Actually, nakakalito lang. Makikita rin nyo naman na may mga nagbablog din naman na iba na na-vlog din yung Titan Sports. Actually, tapat-tapat sila doon. Kanya-kanya silang mga nagbebenta ng solar. Pero ito, tong battery ko na to, sa Titan Sports to. So ito 300 amp hour. Tumatagal to sa akin ng mga 8 oras. Pero ang aircon ko hindi siya inverter, kaya ako magpapalit ng inverter. Siguro pag ako magpalit ng inverter baka tumagal to ng mga 10 hours. Kasi ang gumagana ko yung rep ko. Medyo malaki ang rep ko kasi 4 door 'yun. Tapos yun nga lang kagandahan inverter, mga nasa ayan katulad niyan. O gumagana yung compressor ng ano yan ng ref. So nasa 200. So ang baba pero ang laki ng ref mo kasi inverter. Yeah. Pero kung traditional yan, yung mga 6 cubic feet lang yan, mga nasa 500 to 600 dyan. So malaking bagay taging inverter. Parang in a long run, worth din na mag-invest kasi inverter. So hanggang dito na lang uli. Thank you nga pala sa mga nagfo-follow rin sa akin, tsaka sa mga nagko-comment. So kung meron man kayong questions, i-ano niyo lang sa comments. So pag nakita ko, susagot naman ako kaagad. Pero maraming muli, Solaray. Salamat po ulit. Okay?